Naintindihan ko kung nakararamdam ka ng takot sa mga sandaling ito. Pagkatapos pa naman ng mga naranasan nating malakas na bagyo at mapapinsalang lindol, di ba? Naiintindihan ko din kung nakararamdam ka ng pagkadismaya, lalo na pagkatapos nating malaman ang talabak na korupsyon at katiwalian, lalo na sa pamahalaan. Pero sana, maunawaan mo din na hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. 100 taon nang nakararaan, 1925, diniklara ni Pope Pius XI ang pagdiriwang ng simbahan na nakilalang listahan ng Kristong Hari. Merong mga kaisipan ng panahon iyon na hindi kailangan kang Diyos sa pagkulat ng librunan, kundi yung diskarte lamang at galing ng tao. Pero naging malinaw malaunan na hindi mainihiwalay ang Diyos sa pagkulat ng librunan. Dahil pwede mapalitan ang gobyerno, pwede mapalitan ang pamamaraan ng politika at ng ekonomiya. Pero kung walang talagang pagbabago sa puso ng tao, hindi mangyayari ang totoong pag-aral. Ang totoong pagunlad ay nangyayari kapag ang puso ay naging mapagmahal at mapagmalasakit sa kanyang kapwa. Kaya nga ipinapaalala sa atin ngayon, kung saan naroon si Jesus, naroon ang kanyang kaharian. At kung saan naroon ang kanyang kaharian, naroon ang tunay na kaunlaran. Ang pinakamagandang trono ni Kristong Hari ay hindi yari sa ginto, kundi ang puso ng tao na handang magbago, manalig at sumunod sa ating Panginoong Hesus.